Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras na nakikinig sa atin, sa aking mga kasamaan sa Usapang Batas, mga kayubi sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong araw na ito ay pag-uusapan naman natin ang isang napakahalagang issue sa mundo ng negosyo at batas. Ito po ay tungkol doon sa kasong inihain ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings Corporation at sa ilang mga opisyal nito, kabilang ang ilang miyembro ng pamilyang Villar. Ang mga paratang po ay market manipulation at insider trading, bukod pa sa pagbibigay ng maling impormasyon sa publiko. Alam niyo po, itong insider trading na to, napakalaking pera ang makukuha mo dito kung talagang may insider trading ka at ikaw ay merong kaalaman tungkol sa laro dyan sa stock market. Ang iba dyan, pag talagang magugulang na dyan sa stock market at may insider information, kumikita yan ng dang-dang milyon. At namamanipula nila yung market. Okay? So, kaya natin ibablog to para maintindihan ng lahat, no? Ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Insider trading, insiders information, at itong market manipulation. Bakit po ito labag sa batas? At ano ang pwedeng mangyari kung mapatunayang totoo ang mga akusasyon laban sa pamilyang Villar? So pag-uusapan natin itong bagay nito ng simple at madaling maunawaan. So pag sinabing market manipulation, insider information, insider trading, anong klaseng kaso to? O umpisa natin. Nung January 30, ito lang, nakaraang ilang araw, 2026, ang Securities and Exchange Commission ay naghain po ng kriminal na reklamo sa Department of Justice laban sa Villar Land, dating kilala bilang Golden MB Holdings Incorporated. Nakita mo yung Golden MB Holdings sa stock market o sa mga list of corporations. Ibig sabihin ng MB, Manny Villar, no? So dito sa kaso, kasama mga tauhan nito at kaugnay na kumpanya tulad ng Infra Holdings at MGS Construction. Yung mga akusasyon po dito ay batay po sa paglabag ng Securities Regulation Code, yung SRC. Ang batas na namamahala sa mga kumpanyang nakalista dyan sa Philippine Exchange sa mga transaksyon na mga certificate o bahagi ng mga kumpanyang ito tulad ng mga shares of stocks. Okay? So, pag ganitong usapin, ang pinag-uusapan natin dito, milyon-milyon, daang milyon, baka nga umabot pa ng bilyon to kung talagang malaki ang manipulasyon sa Philippine stock market. Alam niyo po, hindi po ito basta-basta reklamo. Ito ay seryosong paglabag na maaari magdulot ng malaking pinsala sa mga investors at sa tiwala ng publiko sa ating stock market. Alam niyo po, nung nasa School of Economics pa ako, itong stock market, yan yung indisya, no, ng economic status ng ating bansa. Okay? Dito, sinabi ng SEC na ito ay para proteksyonan ang mga investors at tiyakin na patas ang lahat ng transaksyon sa merkado. Kasi nga naman, kung may nandadaya doon sa stock market at alam ko ano yung galawan na dyan, yung magkano papasok na pera, magkano lalabas na pera, ay namamanipula ang merkado. Unfair naman yan sa mga foreign investors na lumalaban ng patas. At pati tayo na naglalaro sa stock market ay agrabyado kapag wala kang kamalay-malay, may nagmamanipula na pala ng stock market sa ating bansa. So ano yung market manipulation? Nangyayari to kapag ang isang kumpanya
o individual ay gumagawa ng mga aksyon para artipisyal na baguhin ang presyo ng kanilang mga shares o magbigay ng maling impresyon sa publiko para makakuha ng kita o makapagbigay ng maling pag-asa sa mga namumuhunan. Okay? So, masyadong technical, masyadong malalim na usapan, pero kung maalala niyo nung panahon ni Era Pistrada, di ba? Nagkaroon ng stock market manipulation doon at dahil doon sa mga insiders information, insiders trading, maraming kumita at marami ding nakasuhan. Hindi ko lang alam kung natuloy yung mga kaso na yon. So dito sa kaso ni Villarland, inaakusahan silang naglabas ng maling impormasyon tungkol sa kanilang kita at ari-arian. Noong 2024 kasi, dinisclose ng Villarland na mayroon silang 1.33 trilyong kabuuang ari-arian at 999.72 bilyong net income. Isang napakalaking pagtaas kumpara sa 1.46 billion nakita nung nakaraang taon. Sinabi nila dito na ito ay dahil sa revaluation, yung pagwawagas ng kanilang mga ari-arian at real estate. Pero ang problema dito, bago pa natapos ang pagsusuri ng independent auditor, inilabas na nila ang mga bilang na ito. Ayan ang problema. Kaya nung matapos na ang audit, lumabas na ang tunay na kabuuang ari-arian ng Villarland ay 35.7 billion lamang. Okay. Napakalayo dun sa unang inihayag na halaga. Halimbawa na lang po. Parang isang tindahan na nagsasabing kumita sila ng 1 bilyong piso sa isang buwan para makakuha ng mga suki. Diba? Pang-attract yun eh. Pero pagkatapos ng pagtitingin ng accountant, pagkatapos mag-audit, lumabas na 35,000 lang pala ang kanilang tunay na kita. Kung ginawa ito para akitin ng mga namumuhunan na bumili ng kanilang mga shares, maaari itong tawaging market manipulation. So, maliwanag ba? So, ganun ang market manipulation. Parang may deceit dito, may fraud. Kasi hindi mo sinasabi yung totoo talagang katayuan ng kumpanya mo. So, dito lumikha ng artificial na pangangailangan para sa kanilang mga shares. So, sinasabing ang mga kaugnay na kumpanya ng Villarland ay nagbili at nagbenta ng mga kanilang shares para lumabas na maraming gustong bumili nito. Kaya tumaas ang presyo. Pero hindi naman talaga. Hindi totoo. Hindi tunay na pangangailangan mula sa mga tunay na mga investors. So peke, artificial, no? Manipulation ang ginagawa. So para Para kumita sila ng malaki. Daang-daang milyon, no? Manipulation of the market. Yun ang mahirap dito, no? Actually, hindi lang naman sila gumagawa niyan. May mga ibang public officials in the past and also in the present situation. Hindi lang nadidiscover siguro. So ngayon, pag-usapan naman natin ano yung insider trading. Yung insider trading naman nangyayari yan kapag ang isang taong may access sa information na hindi pa alam ng publiko. Okay? Tulad ng mga opisyal ng kumpanya. Ginagamit nila itong impormasyon para makakuha ng pribilehiyong kita. Hindi po patas dahil ang ibang namumuhunan ay walang alam tungkol sa impormasyong iyon. Kung ano ang nangyayari talaga sa isang kumpanya. Kung saan sila mag-i-invest, paano sila mag-i-expand, magkano talaga ang pera ng kumpanya na yan. Wala silang alam.
Pero yung insider, nakakakuha ng info at alam niya kung paano mamanipulahin yung market o paano tatakbo yung merkado. Kaya tataya yan sa shares of stocks. At makakakuha siya ng advantage, di ba? So dito sa kaso ng Villarland, inakusahan si Senator Camille Villar ng insider trading. Noong December 27, 2017, so ito based on the news reports to, bago pa inihayag ng kumpanyang noong araw, ang tawag Golden Haven Memorial Park, nabibilhin nila ang Bria Homes. Isang kumpanya ito na pag-aari din ng pamilyang Villar. Bumili si Camille ng 73,600 shares ng Villarland. Okay, ayan na. Diyan may lumalabas, may inside information. Sila lang yun eh. So matapos ang paglalahad ng balitang iyon, ang presyo ng mga shares ng Villarland ay tumaas ng malaki. Mula 20 pesos at 9 centavos kada share hanggang humabot yan sa 318.49 per share. Biruin mo yung distansya. 20 against 318. Magkano nakinita niyan? So kung ibabase sa taas nito, ang mga shares na binili ni Camille ay maaaring nagdulot ng humigit kumulang 22 milyong kita para sa kanya. So kumita siya, di ba? Pero definitely maraming nalugi dito. Kasi pag kinuha niya na yung 22 million, bababa yung shares eh. Ganun ang laro niya. Okay, so ang prinsipyo dito simple. Hindi dapat gamitin ng mga taong may malapit na ugnayan sa kumpanya ang impormasyong hindi pa alam ng lahat para makinabang sila sa stock market. Dapat patas lang ang labanan para sa lahat ng namumuhunan. Maraming yumayaman sa ganyang klaseng transaksyon sa Philippine stock market. Pero minsan akala mo tumataas yung shares. Yung pala artificial kasi may nag-inject ng funds. Siyempre, yung mga ordinaryong investors, bibili rin, sasabay sa'yo. Pag nandoon na yun sa tuktok, like for instance, sumabot na nga ng 300 pesos, yung namuhuna na may insider information, babawiin niya kasi kita na siya ng 20 million. Ang mapapahamak ngayon yung ordinaryong investor na walang kaalam-alam sa mga ginagawa nitong mga sweetik na to. So, biglang babaksak yung shares. Talo ka ngayon. Sila, gumanansya na sila. Yung ganun ang insider information. Okay? So, sa reklamo, kasama yung kumpanyang Villarland Holdings Corporation, yung mga opisyal, direktor ng kumpanya. Kabilang dyan sina dating senador at chairman na si Manny Villar, dating senador Cynthia Villar, at ang kanilang mga anak, si Mark Villar, si Camille Villar, no, yung nakalagay doon sa news, Manuel Paulo Villar. At kasama rin ang mga independent directors at iba pang mga tauhan ng nasabing kumpanya. Yung kasama din dito yung Infra Holdings Corporation at MGS Construction. At pati yung kanilang mga opisyal kasama din yan sa reklamo. Pero siyempre, katulad ng ilang kaso, katulad ng mga ordinaryong kaso, no, sinabi ng Villarland na sasagutin nila ang mga akusasyon at pagkatapos nilang matanggap ang opisyal na kopya ng reklamo. The usual. Di ba? Ganyan naman talaga. Pag may kaso, hintay mo yung summons, nakalakip doon yung aligasyon, tapos bibigyan ka ng sufficient time to answer all the accusations of the complainant. So, yan ang gagawin ng Villar ngayon, mga pamilyang Villar na nagme-may-ari ng Villarland. Okay? So, bakit po mahalaga yung ganitong mga usapin na mabigyan ng pansin ng ating gobyerno upang maproteksyonan yung mga foreign investors, local investors?
Alam niyo po yung mga batas ng Securities Regulation Code ay ginawa para sa mga namumuhunan, para bigyan sila ng proteksyon, no, yung mga investors. Hindi sila dapat malinlang ng maling informasyon o manipulahin ng mga kumpanya yung stock market na bibigay ng mga artificial na pagtaas ng shares of stock. Yung pala, sila lang ang gumagawa na, oy, daming bumibili ng shares of stocks ng ganit ni X Corporation. Yung pala, sila din yung bumibili para tumaas lamang yung shares of stocks. Pag mataas na, sabay dispose, ibebenta doon sa mga local investors, foreign investors na akala nila lumalakas yung kumpanya. Diba? So, dito dapat transparent. Dapat patas ang lahat ng transaksyon. Walang dayaan. Walang panlilinlang dapat. Dapat pinapalakas yung tiwala ng publiko. Kasi kung alam ng mga tao na ligtas at patas ang stock market, mas madami yung magiging aktibo sa stock market transactions. Maraming magiging investors coming from other countries, local investors, na makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ngayon, kung mayroong kasing mga taong gumagawa ng mga illegal na aksyon tulad ng market manipulation at insider trading, mawawala ng tiwala ang mga investors. At dahil dito, maaari itong magdulot ng pagbaba sa aktibidad ng stock market. Delikado yan, no? Although ang isang ordinaryong tao na isang ordinaryong empleyado na hindi naman mahilig nga magtititingin dyan sa Philippine stock market at hindi nila pinag-aaralan yan, sa kanila parang walang epekto yan, pero malaki po ang epekto niya sa ating ekonomiya. Kung may mga taong nakikialam, nagmamanipula, gumagamit ng insider information para sa kanilang pansariling kapakanan, para sila kumita ng milyong-milyong piso to the prejudice of the ordinary investors, both local and foreign investors, na walang kaalam-alam, manipulated pala yung stock market. No? Siyempre, pag ikaw, ang laking paper loss niyan, pag 8 pesos lang talaga yung value ng shares of stocks, umakyat ng 300, 400 per share, tapos nung umakyat na siya sa 300 plus, ibininta nung nagmamanipula, paano kung nakabili ka ng 300? Di talo ka. Although that is only a paper loss, but still, it would be very hard on your part na paano pa uli babalik? Kailan uli babalik yung 300 pesos per share para ma-recover mo yung paper losses mo? Kasi until such time na ma-recover niya yung ganong klaseng presyo, yung pera mo nakatainga kasi may paper loss ka eh. Hindi mo maibenta yung shares of stocks mo. Bakit? Lugi. Bumalik do sa 8 pesos per share. Binili mo ng 300. Kasi nung binili mo ng 300, sabay labas, sabay benta ng mga nagmanipulate ng market. Sila kumita, ikaw ang talo. Yung ganun po yung market manipulation at insider information na dapat hindi pinapayagan dito sa ating bansa sapagkat maraming mawawalan ng tiwala sa merkado ng Pilipinas. Ang hirap nito nangyayari sa ating bansa. Meron tayong problema tungkol sa mga politikong pinakikialaman ng pondo ng bayan. Pero pagdating naman sa pribadong mga transaksyon katulad ng stock market, minanluloko din ang pera ng mga foreign at domestic investors. Hirap, no? So, ang kasong ito laban sa Villarland ay hindi lamang isang issue sa pagitan ng gobyerno at isang malaking pribadong kumpanya. Ito ay isang pagsubok sa kung paano natin pinoprotektahan ang integridad ng ating ekonomiya at ang kapakanan ng mga ordinaryong mamumuhunan, yung foreign investors, pati yung domestic investors. Ang mga batas na namamahala sa stock market ay hindi po yan nilagay doon para pigilan ng mga negosyo na lumago. Andun dyan yan para mag-invite ng mga investors at para lumago ang ating mga kumpanya.
Inilagay sila dyan para tiyakin na yung paglago ay maging patas, totoo at may pananagutan. May accountability din dito. Hindi pa pwedeng ganyan, no? O porket may insider information kayo, you are taking advantage of the information. Kapag ang mga kumpanya ay nagiging transparent at tapat sa kanilang mga pahayag, ang mga mamumuhunan ay mas handang mag-invest yan. At kapag mas maraming nag-i-invest sa ating stock market, sa ating bansa, aktibo lahat sila, at may tiwala sa ating stock market, mas mabilis nalalago ang ating ekonomiya. Ekonomiya ng buong bansa. Pag lumakas ang ating ekonomiya, sino ba makikinabang? Taong bayan ang mahihirap. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o gaano ka-impluwensya ang isang kumpanya o pamilya. Sa harap ng batas, pantay-pantay ang lahat. So, wala dapat naglolokohan. Di ba? So, dito itong kaso na to ay nagsisilbing paalala na ang tiwala ng publiko ay hindi mabibili ng pera o impluwensya. Kailangan nitong ipaglaban at panatilihin sa pamamagitan ng tapat na pagpapatakbo ng negosyo at pagsunod sa mga batas na inilaan para protektahan ang lahat, lalong-lalo na ang mga Pilipino. Sa huli, ang kinabukasan ng ating stock market, ang kinabukasan ng ating ekonomiya ay nakasalalay po sa kung paano natin harapin ang mga isyong tulad nito. Kung patuloy tayong maninindigan para sa katarungan, transparency at pantay na pagtrato, mas makakabuti ang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Mula po doon sa malalaking negosyante hanggang sa mga simpleng mamumuhunan na umaasa na makapag-ipon at makapagtatagumpay sa pamamagitan ng tamang paraan. So, umaasa ang taong bayan dito sa mga reklamong isinampa laban sa Villar Land Holdings, sa pamilyang Villar, mga negosyante at mga politiko, na malaman ng taong bayan kung meron bang nangyayaring kalokohan, panluloko, manipulasyon ng stock market at pag-aabuso sa insiders information. Dapat malaman ng taong bayan. Kasi kung magpapatuloy yung mga ganitong klaseng mga anomalous transactions sa stock market, tapos papasok kayo sa politika, sino ang pinaparusahan ng mga dambuhalang negosyante na ito at mga dambuhalang politiko sa ating bansa? Ang mahihirap, ang mga mahihirap na Pilipino. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.